Ang iyong mga ari-arian, akin ang lahat ngayon. Umalis ka na sa bahay ko. Papa, hintayin mo ako. Gusto kong hayang maranasan ni Wang Ying ang pagkasira ng kanyang kasal. Libo-libong taong namatay. Ang sarap ng kahihiyan. Gusto kong bayaran niyang utang ng dugo. Pagbabayad ng dugo. Iangat mo yung ulo at hayaan mo kong makita. Ikaw, Iha. Ayoko ng mga nakakatakot. May mga taong kapareho ng pangalan ko. Dapat tumigil ka na sa pagpapakita sa harapan ko. Umalis ka na dito. Opo. Masyadong masaya na hayaan kang mamatay ng ganito. Ikaw, gagawin kitang buhay na mas masarap pa sa kamatayan. Bumalik ka na. Mayroon kang namamagang lalamunan kamakailan. Espesyal kitang pinagluto ng Sydney Wholesale Roll. Subukan mo ito ngayon. Wag na, ikaw na lang ang kumain. Ilang araw pa lang, natutunan mo na akitin ng amo mo. Hindi po, ma'am. Huwag mong isipin na mas tumitingin siya sa'yo. Pinapasakit mong ulo ko. Tanungin mong mga maid sa bahay na ito, alin sa kanila na kalaguyo niya. Parang hindi sila nagkakasundo. Hindi tulad ng mga sinasabi nila na isa silang model couple. Maaaring chismis lang ito sa internet. Dapat may kaugnayan ng kanilang kasal. Hayaan kong subukan ito. Ang mayamang pangalawang henerasyong presidente ng Tangtang Group. Gaya na ba talaga katapang? Takot ka ba sa akin? Hindi. Kailangan mo ba ng tulong? Napakaganda ng leeg mo. Bakit nagpapadala ka sa napakahirap na bagay? Ang taong ito ay madaling kumagat sa kawit. Mahal, anong ginagawa mo dito? Anong nasa isip mo? Iniisip ko ang leeg mo na hinahalikan ng mga labi ko. Kaya kailangan akong bibilan ng mga maraming kwintas. Grabe ang ingay ko at ang dami kong inaksayang pera. Gumastos ako ng malaking halaga para sa mga aralin sa cello, ngunit wala naman akong natutunan.
Mas mabuti pang sa akin na lang ibinigay ang lahat ng pera na iyon. Kung tanungin ka ng nanay mo kung ano ang nangyari sa sugat sa leeg mo, dapat alam mo kung paano gawin iyan, hindi ba? Sino ba talaga ang may mas mataas na posisyon at kapangyarihan dito? Sinong gumagamit ng maruming paraan para umangat? Humanda ka sa akin kapag nalaman ko kung sino. Wang Ying, sa tingin mo, sa maliit na bagay na ito ay mapapansin mo na ako. Huwag kang mag-alala, nagtanim lang ako ng binhi ng pagdududa sa'yo. Nagsisimula pa lang ang palabas. Ang aga-aga, anong kabaliwan to? Anong kabaliwan? Ano to? Hindi mo pa ba nakikita? Hindi ko pa nakikita. Hindi mo pa nakita? May pakpak ito at lumipad papasok sa bahay ko. Bahay mo, hindi ligtas? Paano yan napunta sa bahay mo? Talagang hindi ko alam. Pwede kang hindi maniwala, pero kung magpapatuloy ka sa kabaliwan mo, mas mabuting huwag ka nang magpakita sa hapunan mamaya para hindi ka mapahiya at masira ang iyong reputasyon. Hindi naman ganun kalala. Huwag ka nang magpakita sa hapunan mamaya para di ka mapahiya at masira ang reputasyon mo. Nako, hindi naman ganun kalubha, hindi ba? Mahal ko, gusto ko lang naman na lambingin mo ako. Bakit ka pa nakatayo riyan? Itapon mo na agad yung maruming bagay. Ano ba? Mahalaga ba sa kanya kung makaalis siya o hindi? Kumusta, Chinlin? Ako ito, si Yayan. Nakamiss ka na ba? Mahal, di mo na ako tatawagan kung ayaw mo? Namiss mo ba ako? Siyempre, namiss kita. Nakabalik ka na ba sa bansa? Huwag nang itanong. Buong gabi ako sa eroplano, makadalo lang sa meeting. Nakuha mo na ba ang bagay na pinapakuha ko sa'yo para sa akin? Huwag kang mag-alala sa akin, nakuha ko na. Pero ang gusto ko ay ikaw. Huwag kang mag-alala, kapag nagkita tayo, syempre bibilhin ko. Sige. Wang Ying, dahil binigyan mo ako ng butas, gagamitin ko ito ng husto. Lahat ng ito ay gawa sa magandang karne. Ibibigay ko ba sa inyo? Pagkatapos ninyong kumain, sabihin ninyo sa akin, nasaan ang daan? Bakit hindi mo kinuha? Gusto mo ba akong suwayin? Hindi po, Ginang. Ayaw ko lang po ng karne. Masarap ba? Masarap. Kung gayon, kumain ka pa ng marami. Ang mga yan ay ginawa ko mismo gamit ang aking sariling mga kamay. Ha 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 ha, ang mga ginawa ko, sasabihin mong ayaw mo? Hawakan niyo siya ng mahigpit at ipasok niyo ito sa kanyang bibig. Ano yan, bitawan niyo ko. Bitawan ako. Tigilan nyo na yan. Hindi pa ba sapat ang lahat ng ito? Tapos na ba kayong magwala at magpakita ng kabaliwan? Anong kabaliwan yan? Nais ng Ginang na ihanda ang hapunan. Hayaan mo siya? Huwag na natin siyang pag-usapan. Tayo na lang ang mag-usap.
Ginoo, hindi ka ba nagtataka kung para kaninong bisita sa hapunan ang personal na inihanda ng ginang? Medyo pagod ako. Pakikuha mo ako ng damit sa walk-in closet. Opo. Ito ba ang kwintas ng nanay ko? Si Wang Ying, hindi pa ba sapat ang perang inutang at bahay namin? Pati ba naman ang pamana, ninakaw pa? Ano ang nangyari? Ayos lang yan. Picture frame lang naman. Di mo na kailangang tanggalin o gupitin. Wala lang yan. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ordinaryong picture frame lang to. Huwag mo nang galawin. Kukunin ko ang iyong sertipiko. Sir, wag na. Makinig. Sinunog mo larawan ng kasal ko? Paumanhin ginang, papalitan ko po ang larawan ninyo ng inyong asawa. Gusto ko lang madurog ang kasal ninyo tulad nitong picture frame. Si Zheng? Bakit wala pa? Siya, pag sa telepono, walang katapusan. Hayaan na, kumain-kuminom na lang tayo. Sige po, mauna na kayo. Uminom ka lang. Kapag lasing na, pwede ka nang humingi ng pabuya sa mahal mo. Wala nang laman ng baso ko. Ang sipag mo sa mga lalaki. Paumanhin po. Paumanhin, magpapalit lang ako ng damit. Ay, naiwan ang phone niya. Ihahatid ko. Kayo na muna ang mag-usap. Kailangan ko nang umalis. Pasensya na sa inyo. Sandali lang po. Buntis, umakyat na po ang ginang. Hindi ko sinasadyang matapunan ng alak ang damit ng ginang, umakyat siya para magpalit. Kailan siya umakyat? Ngayon lang po, mahal na mahal po ni Ginong Zheng at ng ginang ang isa't isa, hindi sila mapaghiwalay. Naku, hindi naman. Ay sir, sabi po ni ma'am, pabalik daw po kayo, hanapin niyo siya sa taas. May importanteng sasabihin. Sige, aakyat na ako. Kayo na muna, kumain na kayo. Sige po. Sa reaksyon ni Zheng Songbay, mukhang alam na niya ang tungkol sa mga taksil. Mama. Napakawalang hiya. Kuya, bilisan mo na. Lasing lang ako. Ilang beses na. Ilang beses, di ko maintindihan. Di mo gets? Hayaan mo si Lolo Lee magpaliwanag. Teka, huwag, tulungan niyo ako. Tayo. Kilala mo ba yan? Oh, hindi pwedeng ako lang ang manood ng ganyang palabas. Sige, magaling. Ngunit huwag mong isipin na dahil lamang sa isang simpleng kapalpakan, makikipagdiborsyo na siya sa atin. Sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng iyong mga matatamis na plano ay hinding-hindi. Imposible. Kaya pala iyan ang iyong sandata, ang iyong inililihim na alas. Nakakatuwang panoorin, talagang nakakatuwa ang mga pangyayari. Sinasabi ko, ang binabalak mo ay Imposible.
Kaya pala iyan ang iyong alas. Humanda ka at tignan na lang natin kung ano ang mangyayari. Ano? Isang kasunduan sa diborsyo? Mahal, nagbibiro ka ba? Hindi ito nakakatuwa. Alam mong hindi ako natutuwa sa ganyan. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Binili mo shares ng Zheng? Oo, at ang matalik mong kaibigan, si Ginoong Li Junlin, ang siyang tumulong sa akin sa bagay na ito. Kung gano'n bilisan mong makipagdiborsyo para makasama mo na siya. Ang diborsyo, pwede naman. Pero mahal, mayroon ka ng Xiaoqi. Kapag nagdiborsyo tayo, ang 31% ng pagbabahagi ng grupo ng Zheng ay mawawala na sa'yo. Ay, nagkamali ako. 29% pala. Mahal, sa kasal na ito, maghihiwalay pa ba tayo? Asawa ko, hindi ka pa ba gising? Nagsasalita na naman ba ako habang tulog? Nagkamali ba ako sa akala? Isang kasunduan sa kasal para sa negosyo. Isang kasunduan sa kasal para sa negosyo ng isang ordinaryong katulong. Lagyan mo ng thumb mark, hahalikan kita. Isa pa, at papakasalan kitang muli. Ipinapangako ko sa'yo yan. Ang kapal naman ng mukha mong magtagal pa dito. Ikaw ang nagtaksil, kaya bakit ako mahihiya? Kahit ano pang gawin mong pagbaliktad sa katotohanan, bahay ko ito at may karapatan akong paalisin ka rito. Yakapin ang danda, umalis ka na. Hindi mo pa rin ba lubos na nauunawaan? Ito ang aking tahanan at may karapatan akong palayasin pati na rin siya rito. Para yatam ang iyong trump card ay isang duds. Ginang, pinipilit mo akong lumisan. Hindi ka ba natatakot na ibunyag ko ang nangyari sa rooftop kahapon upang makapaghiganti sa'yo? Nag-video ka? Nag-record ka? Di ba? Hindi ko na maalala. Nakakatuwa. Ginamit mo pa talaga yan para takutin ako. Yinyue ang pangalan mo, hindi ba? Napakaraming katulong dito at lahat sila ay gustong sumalungat sa akin. Ngunit ang iyong pamamaraan ang pinakakawili-wili. Gusto mong manatili rito? Kung gayon, sige, manatili ka. Nais kong masaksihan mo mismo kung gaano katatag at hindi matitinag ang aming pagsasama at kung gaano kaganda at makulay ang aking buhay. Nabalitaan na nanalo ang Lee Group at Mr. Kim, lahat ng kita sa proyekto ay sa political group mapupunta. Binigyan ka lang ni Lee Junlin ng pagbabahagi, hindi ba? Kailangan mo ba siyang saktan ng ganun kalala? Awa sa kanya. Naawa, dapat nga ay masaya pa ako. Lahat ng malalaking proyekto ay napunta na sa ating pamilyang Zheng. Hindi mo ba ako bibigyan ng gantimpala? Muntik ko nang makalimutan, ikaw pala ang may pinakamalaking ambag dito. Sabihin mo anong gusto mo. Hati 50-50. Huwag umasa. Kung ayaw mong ibigay ang pera, pwede bang kao na lang ang hingin ko? Sinong tao? Siya. Anong gagawin mo? Siya ay matalino, kaya naman kailangan kong pakinabangan at gamitin ang kanyang talino sa kapaki-pakinabang na paraan. Huwag sumobra. Mahal, ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Anong klaseng tao ba ako para sa'yo at bakit mo naman ginagawa yan sa akin? Oh, ano? Nasa akin ka pa rin, hindi ba? Ano naman ngayon, wag mong kalimutan may alas pa ako.
Kailangan kong aminin, ang bilis mo talagang mag-isip. Kaya gusto kong tanungin ka, kung ikaw ako at ako ang kalaban mo at si Yunshen ay nasa malaking panganib, ano ang gagawin mo? Tulungan kita? Kaya tutulungan mo ba ako o hindi? Gagawa ako ng mabuti at babawiin lahat ng masamang epekto. Naaalala ko, isa kang ulila, hindi ba? Ganito, magbibigay ako ng donasyon sa inyong ampunan para na rin makabawi sa kabutihan. Ang isang mamamatay tao na nagsasabi niyan ay nakakatawa. Ginangwang kamakailan lang sinakop ng grupo ng Zheng ang grupo ng Li. Ito ba ang pinanggalingan ng donasyon? Hindi, ang donasyong yan ay hindi sa Min, kundi galing sa yaman ko bago ako ikasal. Napakaganda at bait ni Ginangwang. Bakit ampunan ang napili ninyong tulungan? May sarili din akong anak. Noong bata pa siya, marami siyang pinagdaanan. Kaya sana, lahat ng bata sa mundo ay lumaking masaya at malusog, hindi tulad ng anak ko na labis na naghirap. Napakabait ni Ginangwang at talagang bagay sila ni Ginong Yinhe. Napakaswerte rin siguro ng kanilang anak. Opo, Ginang, nakausap ko na po ang ampunan. Pinahintulutan niyo na po ba akong asikasuhin ang pananalapi ng kumpanya? Sige po, Ginang, kakausapin ko na po ang finance para sa transfer. Wang Ying, lubos-lubusin mo na ang pakiramdam ng kasikatan na kasalukuyan mong tinatamasa, sapagkat hindi mo batid kung kailan maaaring mawala sa iyo ang lahat ng ito sa isang iglap lamang. Yinyue, buti na lang at binigyan mo ako ng ideyang ito. Nakuha kong muli ang lahat, isang masayang pagsasama, isang masayang pamilya, perang hindi mauubos, at lahat ng karangalan. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Alam kong galit ka, ngunit anong karapatan mong magalit? Ilang araw ka palang nagtatrabaho sa bahay ko. Nakilala mo ang ilang tao sa mataas na lipunan. Nakita mo ang mamahaling gamit at magagarang palamuti. At ngayon ay nangangarap kang magkaroon din ng ganoong buhay. Isa lamang yang ilusyon. Hindi ko kailanman inisip ang ganoon. Mas mabuting huwag mo na ring isipin. Buti na lang at matalino ka at nauunawaan mo ang sitwasyon. Binigyan mo ako ng magandang ideya. Huwag kang mag-alala, basta tutulungan mo akong gawin ang mga bagay ng maayos, sapat na ang aking kayamanan para sa iyong ikabubuhay habang buhay. Opo, ma'am. Ilang araw lang tayong hindi nagkita, Mrs. Joe. Ang ganda na ng buhay mo. Li Junlin, bakit ka narito? Anong ginagawa mo rito sa lugar na ito? Dahil sa iyo, nawala lahat. Bahay at kotse ko kinukuha bilang pambayad. Samantalang ikaw, nagpapakasaya sa kamatayan ni Master Mao. Ikaw may gawa niyan. Binabalaan kita, huwag mong isiping dahil bangkarote na ako'y hindi na kita magagalaw. Gaano karami sa nakuha mong bahagi ng Zheng Group ang legal? Alam mo yan sa sarili mo. Lumabas ka. Kaya mong hawakan ang mga pagbabahagi kahit wala ang anak mo. Wala na akong natira. Wala akong pakialam kung isama kita sa pagbagsak ng buong kumpanya mo at tapusin na rin natin ang lahat. Baliw ka talaga. Sabihin mo sa akin, anong gusto mo? Ano ang kailangan ko? Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang villa sa East District. Bukod doon, bigyan mo rin ako ng isang magandang sasakyan. Sige. Ngunit simula ngayon, bawal ka nang magpakita sa aking harapan at sa harapan ni Zheng Songbay kailanman. Depende yan sa aking kalooban. Ikaw pala, isang dakilang pilantropo. Ha 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 ha. Sir. Hello? Wang Ying, anong kalokohan na naman ang ginawa mo? May gana ka pang magtanong sa akin, tingnan mo online.
Ang donasyon, bakit sinasabi online na pineke natin ito? Ginang, sinabi ni Yingyue na napagkasunduan ninyo na palabas lang iyon para sumikat ang pangalan, hindi totoong pera. Kaya ₱1 lang ang ipinatransfer niya sa akin. Tanga ka, bakit ka nagdesisyon mag-isa? Gusto mo ba akong ipahamak? Yingyue ang inyong binigyan ng kapangyarihan. Yingyue, ikaw na hayop ka. Ikaw ang dahilan kung bakit tuluyan ang nawasak ang pangalan at reputasyon ko at lubusang nasira ang aking buhay. Anong nangyayari, Gilaw? Magkunwari ka pa. Tigin! Ano pa yan? Ipinagtatanggol mo pa siya? Siya may kasalanan sa lahat ng ito. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi ko ginawa yon. Nakipag-usap na ako sa ampunan. Hindi ko alam bakit naging ganito bigla. Ang gusto ko lang naman ay tulungan kayo. Hayop ka. Anong makukuha mo sa pagwawala sa iba? Ayusin mo muna gulo mo. Wang Ning, masarap para sa'yo ang paghanga, pero mas masarap para sa akin. Dahil alam kong kailangan kitang itaas sa pinakamataas na lugar para ang iyong pagbagsak ay mas maging malakas. Huwag kang umasa na protektado ka ni Jiang Songbay. Ginang, sa tingin ko nakakalimutan nyo na kahit wala ang proteksyon ng mister nyo, hindi nyo pa rin ako kayang galawin. Bakit ako matatakot? Sa isang kumpas lang, mapapalayas kita sa teritoryo ko at hinding-hindi ka na makakabalik dito. Di ka takot ibunyag ang mga kalokohan mo. Ano ba ang aking kinatatakutan? Sa totoo lang, ang mga bagay sa internet ay hindi makaapekto sa akin sa praktikal na paraan. Hindi ako mababawasan ng laman ni ng 1 sentimo man lang. Nakakatuwa lang kasi na makita kang nadagalit, kaya gusto kitang panatilihin ng ilang araw upang samahan ako. Pampalipas oras, ngunit ngayon, hindi na ako nasisiyahan, kaya't nagpasya akong palayasin ka sa pamamahay na ito. Bakit naman? Bakit? Ha ha ha, syempre dahil ang buhay ko ay mas maganda at mas masaya kaysa sayo. Ano pa nga ba? Tapos na ang kasal ni Meijian, nasira ko na rin ang posisyon niya at napahiya na siya sa mga kasosyo niya sa negosyo sa Jing. Dapat ay nakaganti na ako. Ganitong-ganito rin ang ginawa niya sa mga magulang ko noon. Bakit ginaya ko na ang lahat, di pa rin ako panalo? Ito ang babaeng ipinatuturo sa atin ni Ginang Zheng. Hindi naman maganda, pero lumalabas pa para mangakit. Dahil mahilig siya sa mga lalaki, tayong dalawa ang magbibigay kasiyahan sa kanya ngayon. Huwag na huwag kayong lalapit sa akin. Tulungan ninyo ako. Ginoong Zheng, sa likod natin, may sasakyan na sa tingin ko ay sumusunod sa atin. Igawin mo sila. Jeng, ligtas na. Nasaan na tayo ngayon? Sa distrito. Silangang distrito? Hindi, sinasadya nilang dalhin tayo rito. Hindi ba ito ang villa ng tauhan ni Wang Yiming? Magkano ang ibinigay sa inyo ni Wang Ying? Bibigyan ko kayo ng doble. Ngunit dapat ninyong dalhin si Jiang Songbay sa villa sa East District gamit ang isang itim na kotse. Nandoon ang kalaguyo ni Wang Ying. May bonus kayo pagkatapos. Hindi ka pala mahanap ng pulis, nandito ka lang. Kapatid, kung ganon, wag mo akong ibigay sa mga pulis. Ibubugaw sa pulis, dapat protektahan. Wag na yan, bakit ako rito? Bakit? Dahil may hawak ako laban sa kanya. Alam kong ibinenta niya yan. Basta di mo ko isusuplong, ibabalik ko lahat ng stock sa'yo. Umuwi.
Ang tagal mo umuwi. Sino na namang kasama mo? Oo, nakipagkita ako sa iba. Ano ngayon? Huwag mong kalimutan ang pagkakakilanlan mo. Ang may 29% pagbabayari ng stock sa kumpanya. Ganyan ako kausapin. Bakit hindi mo tinanong? Saan? Sa East District Villa. Pag-isipan mo, paano mo nakuha ang 31% ng shares mo? Ito ang napagkasunduan ng mag-asawa, isang eksklusibong pakikitungo. Kung bibilhin ni Jiangsan ang video ng kanyang asawa na nakikipaghalikan sa kanyang kapatid, tatanggapin mo ba? Parang hindi sapat ang 30 milyon. Sinabi ng isa pa na handa siyang magbayad ng 50 milyon para dito. Deal. 60 milyong yuan ang dumating sa aking account. Humihingi ako ng paumanhin. Sa simula, hindi talaga plano ni Wang Ying na ibigay sa iyo ang video na ito, ngunit dahil nakahanap ka ng 2 manggagansyo na handang sobrang taas maningil, wala akong ibang mapagkukunan kundi umasa sa iyo para kumita ng salapi. Ina, kapatid, huwag kayong mag-alala. Titiyakin kong bayaran ni Wang Ying lahat ng utang niya sa pamilya natin. Alam kong mahilig ka sa matamis. Nilagyan ko ng pulot-pukyutan ng bulaklak ng peach. Hindi ka naman mamamatay. Konting hirap lang ang mararamdaman mo. Nilagyan ko lang ng kaunting pulot-pukyutan ng bulaklak ng peach. Hindi ka mamamatay sa pag-inom nito, di ba? Halika, bibigyan kita ng 1 baso. Tapos, kumuha ka pa ng 3 mangkok. Napanood ko ang video sa internet. Maganda ang pagkakakuha at malinaw. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit paulit-ulit mo akong sinasadya at ginagalit. Ikaw ang naunang nanakit. Gumaganti lang ako. Gumaganti? Ha? Yan ba talaga ang ganti mo? Akala ko ginaganahan ka lang sa pangangati sa akin. Ang kapal pa rin ng mukha mo. Gaya ng dati. Gaya ng dati? Ano yun? Wala lang. Wala akong matandang galit sa'yo. Isipin mo sino-sino ang nasaktan mo. Napakadami ko ng sinaktan. Hindi ko na matandaan lahat. Ngunit binabalaan kita. Kung magtatangka ka pa rin pukawin o galitin ako, sisiguraduhin kong magiging miserable ang iyong buhay at hindi ka na muling magkakaroon ng kapayapaan. Mas mabuti talaga ang aking anak. Alam ng batang ito na gusto ko ang bulaklak ng peach. Hindi ko alam kung saan niya ito ipinadala. Kaya para sa kanya, kaya kong gawin ang anumang bagay. Layas. Sigurado ka ba, sa panahong ito, saan naman galing ang bulaklak ng peach? Kung pollen allergy lang, mas madali sanang gamutin. Pero sobrang matindi na ang allergic reaction mo ngayon. Hindi lang pollen allergy. Allergy rin ako sa bulaklak at peach honey water. Sandali, katawag ng doktor. Ate, anong nangyari? Nakita ko sa chat na may sakit ka raw. Leyi, bakit ka nandito? Dumating na ako. Ayos lang ako, nagka-allergy lang. Allergy saan? Sa peach. Pero wala namang bulaklak ng peach ngayon. Galing Southeast Asia yung binili ko kanina. Bumili ka ng bulaklak kaninang umaga? Mahilig si mama sa peach blossoms kaya binilhan ko siya. Ang bait ng anak ko, pinadalhan ako ng bulaklak ng peach. Alam kong may kapatid ka pa, kaya nilagyan ko ng peach rice. Ang nanay mo ay inagaw ang tatay mo. Kahit alam niyang niloloko siya, ayaw pa ring hiwalayan. Paano ko ngayon mapapakasalan ang anak ko sa mayamang pamilya kung di siya aalis? Ate Shwe, bakit ang putla ng iyong mukha? Wala ito. Sa tingin ko ay umuwi ka na muna at magpahinga.
Pinapaalis mo ba ako? Pagkababa ko, dumiretso agad ako, naiwan paggamit ko sa airport? Leyi, salamat sa'yo. Pero sa ngayon, pagod na pagod talaga ako. Wala akong lakas para makipag-usap sa'yo. Ate Shwe, mabuti pa magpahinga ka na lang. Hindi na muna kita abalahin. Ate Shwe, alam mo namang gusto kita, di ba? Ang sakit na nararamdaman mo ay sakit din sa puso ko. Kaya kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung hindi, ako ang masasaktan. Chambayi. Anak ba siya ni Wang Ying? Huwag kang mainggit. Anumang meron siya, bibigyan ka ni Mama. Siya pala ang anak ni Wang Ying. Siya ang umagaw ng buhay na nararapat sana sa akin. Ngunit siya rin ang taong minamahal ko at planado kong tanggapin ang kanyang pag-ibig kapag nagawa ko na ang aking paghihigante. Kahit na siya ang naging sanhi ng aking pagdurusa, hindi ko pa rin maiwasang magmahal sa kanya. Nagpalit ako ng pangalan at apelyido para paalalahanan ang sarili ko na ang layunin ng aking buhay ay ang paghihigante. Wang Ying, si Zhenglei ay anak mo, tama? Siya ang bago kong alas, ang aking matinding sandata na gagamitin ko para sa paghihigante at paggamit ng katarungan sa mga nagkasala. Anak, nakabalik ka na pala? Talaga bang naantala ang flight mo? Ma, may kailangan po ba kayo sa akin? Nag-aalala lang si Mama. Titi. Ayoko binabantayan, huwag niyo nang uulitin yan. Huling umuwi ako kasi ang babaeng mahal ko ay na-ospital, kaya binisita ko muna siya. May gusto ka ng iba? Siya ba ay isang tagapagmana? O nakilala mo sa concert? Hindi pareho, senior ko siya sa school. Hindi ba sinabi sa'yo ni Mama na huwag kang makikipag-ugnayan sa mga anak ng mahihirap? Pinakasalan ko ang papa mo, pinag-aral kita sa equestrian, golf, at cello para makapasok ka sa alta sosyedad. Ma, paano ko siya huhusgahan dahil sa pinagmulan niya? Anak, bata ka pa, walang silbi ang pagsisikap, pera ang pinaka-importante sa lahat. Wala akong masabi, gusto kong lumaki at madalaw siya sa ospital sa susunod na taon. Hay. Yueyi, tinanggal mo lahat ng laman. Buto na lang ang kakainin ko. Ate, ang yakap mo ba ay pampalubag loob na di na ako magbabalat ng mansanas? Sige, ganun nga. Wang Ying, nahuli rin kita sa iyong kahinaan. Anong? Wala. Ma, pa, nakauwi na ako at may kasama ako. Okay lang ba sa inyo? Alam mo, hindi ba? Dati anak ng aming pamilya si Ningyon bago ka bumalik. Ma, walang trabahong mababa o mataas. Hindi ba ganyan ka rin noon? Salamat sa iyo. Alam mo ba ang pagkakakilanlan ng aking anak? May iba ka bang motibo sa paglapit sa kanya? Ginang, ay hindi, Tita Wang. Hindi ko alam noon na siya ay anak ng Zheng Group o na isa siyang batikang dalubhasa sa cello. Nagkakilala kami sa ospital kung saan nagpapagaling ang nanay ko. Nagtungo siya roon para magtanghal ng cello. Oo, noon pa man, nabighanin na ako kay Shwe. Kaya sinikap kong makapasok sa universidad niya. Oo, pero Tita Wang, alam mo ba kung bakit laging nasa ospital ang nanay ko? Nung bata ako, nangarap ang aming katulong na makapag-asawa ng mayamang pamilya, kaya pinatay niya kapatid at tatay ko, at pinabaliw nanay ko. Diyos ko, ang katulong na yan, dapat lang parusahan.
Yue, o baka dapat tawagin kitang Joe Xuechun. Di ko inakala na alala ko ni Tita Wang. Siyempre naalala kita. Lagi akong nagsisisi kapag naiisip kita sa nakaraan. Nagsisisi ka pa? Oo, nagsisisi ako. Lalo na't nalaman kong may relasyon kayo ng anak ko. Sana pala'y pinatay na lang kita noon. Alam niyo ba, Tita Wang? Naging karelasyon ko si Zheng Lei dahil nakita ko kayo sa labas ng ospital noon. Kayo ang nagbigay linaw sa lahat. Niloloko mo ang damdamin ng anak ko. Panloloko ba yon? Tumataas yata ang moralidad mo. Ginagamit mo ang anak ko para pagbantaan ako. Oo, sisirain ko siya, ang iyong pinaghirapan. Ang paborito ng langit, ang kaisa-isang anak ng Zheng. Sapat na ba ang banta ko para sa'yo? Magaling. Di ka ba natatakot na sasabihin ko sa kanya ang lahat para malaman niyang niloloko mo siya mula simula hanggang wakas? Sabihin mo sa kanya, sino sa atin ang paniniwalaan niya? Ate Xue, Ma, anong pinag-uusapan ninyo dito? Lei, bakit ka nandito? Ay oo, binilang kita ng hand cream. Alagaan mo yan dahil yan ang papalit sa kamay ni Chinja. Hindi ko alam kailan dumating si Lei. Gaano karami sa sinabi ko kay Wang Ying ang narinig mo. Xue Jingtian, sa wakas ay natagpuan na rin kita. Narinig ko kanina sa hapagkainan ang tungkol sa iyong nakaraan at labis akong naaawa sa iyo. Hindi, kailangan ko siyang kausapin muna. Lei, naaalala mo ba kung bakit bigla akong nagpahayag ng aking damdamin para sa'yo sa ospital noong araw na yon? Siguro nabighani ka sa galing kong magbalat ng mansanas. Mabuti na lang at wala siyang narinig kanina. Lei. Ang galing naman na hindi niya narinig. Lei. Ang swerte naman at walang siyang narinig. Lei. November 10. Hindi ba yun sa susunod na linggo na? Meron kasing performance si Lei sa darating na linggo. Kung pipigilan ko ang kanyang performance, tiyak na maapektuhan ng husto ang kanyang reputasyon at katayuan sa lipunan. Ate, napakaganda ng peklat sa leeg mo. Parang isang napakagandang kwintas na gawa sa ruby ang itsura. Kung saktan ko si Lei gamit ang mga murang paraan, ano pa ang ipinagkaiba ko kay Wang Ying? Ate, ang gabi mo nang dumating. Ang ganda ng pagtalon, ang dami mong hirap na dinanas sa pag-aaral ng cello. Gusto mo rin bang matuto ng cello? Tuturuan kita bukas sa araw. Ngayong gabi ay hindi pwede. Hinihintay pa ako ng nanay ko para makipagkita sa mga kaibigan at baka mag-alala pa siya tungkol sa iyong kaarawan sa akademya. Kaarawan sa akademya? Maraming salamat sa iyo sa pagbibigay mo sa akin ng kahinaan ni Wang Yin sa aking mga kamay. Panaginip? Uy, tingnan mo. Ano ang binili ni Papa para sa'yo? Kuneho. Hayaang makipaglaro ang kuneho sa'yo? Sige. Ay, nako, hindi na umabot sa oras. Oh, hello po, sir. Kayo pala yan. Ang galing ninyo talaga. Tatawagin kitang Little White simula ngayon. Sige na, sundin mo na lang ang kuya na yon, okay? Halika, lahat ng atensyon nyo ay ibaling sa akin, 1, 2, 3.
Mahal, anong problema mo? Anong ginagawa ninyo? May masama kayong balak? Hindi namimiss ka na ng anak ko. Wang Yin, naniniwala ka sa kasinungalingan mo. Hindi, gumawa ako ng dessert. Gusto ko sanang ipatikim sa'yo. Yaan mo na, may sasabihin. Sabihin mo. Kung hindi, ibaba ko na. Director Zon, kailan ka babalik? Walang mag-aalaga sa halamang ito kung wala ka. Sige, maaga ako uuwi mamaya. Mayroon kaya siyang hawak na ebidensya ng pagkakasala ni Wang Yin mula noon? Nako, napakatagal na mula nang huli akong maging katulong, kaya't nakalimutan ko na. Ang lambot pa rin ng kamay mo. Hindi sa malambot ang kamay ko, kinakabahan lang talaga ako. Kung di takot ka. Tawagin mo si Leyi. Sabihin mo na tapilok ako. Paalalayan mo ako sa kanya. Paano ako magtatrabaho mamaya kung kinakpan mo ang mata ko? Dadalhin kita. Uy, bakit di ka pa umaalis? Mahal, pagdating niya ay kaagad akong maghahanda. Talaga namang ako'y lubos na nasasabik at handang-handa na. Hindi na ako makapaghintay. Ako, Hindi lang yan. Kung ganun, ano? Hindi ko pa masabi. Tayo na, hindi ka pa rin ba nagtitiwala? Hindi ito tungkol sa tiwala, sadyang hindi ko pa kayang sabihin ang totoo. Ate, mahal mo ba ako? Bakit mo natanong? Mahal mo ba talaga ako? O kapalit lang ako ng tatay ko? Wala kaming relasyon. Hindi yan ang akala mo. Tigilan mo na ang paghula. Kung hindi totoo yon, bakit di mo masabing mahal mo ko? Leyi, sa palagay ko ay dapat muna nating palipasin ang ating galit. Ate, nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Talaga bang gusto mo nang kapusin ang relasyon natin? O gusto mo lang na maghiwalay muna tayo sandali? Yung sinabi mo ba, totoo pa ba yon? Oo, at hindi magbabago yon. Napag-isip-isip ko na, gusto rin kita. Dahil sa agwat ng ating pagkakakilanlan, di ko masabi sa'yo noon. Pero dahil sa sakit, naunawaan kong marami ang nais, ngunit di makuha. Dahil gusto natin ang isa't isa, dapat magkasama na tayo. Ate, hindi ba ako nananaginip? Ngiti sa akin. Nananaginip ka pa ba? Shudya, alam kong mas bata ako sa'yo at labis na pinahahalagahan ng aking ina ang pinagmulan. Tiyak na nararamdaman mo ang matinding psikolohikal na presyon kapag kasama mo ako, kaya nagpasya ako. Simula ngayon, ikaw ang magiging namumuno sa ating relasyon. Maaari mong gawin ang lahat ng naisin mo, maliban lamang sa isang bagay. Anong bagay? Hindi mo ko pwedeng hiwalayan. Sige, pinapangako ko, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Pero pagdating ng araw, hindi natin masasabi kung ikaw ang makikipaghiwalay sa akin. Nangako akong hindi kita hihiwalayan at ayoko rin. Kung ganon, sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit ano pa man yan, tatanggapin ko. Sige, natatandaan mo ba nung sinabi ko sa'yo na ang aming wasak na pamilya, pati na ang peklat sa leeg ko, ay kagagawa ng dati naming katulong? Ang nanay mo, si Wang Ying, ang katulong na yon. Ate, baka may hindi lang tayo pagkakaunawaan. Hindi ganyang tao ang nanay ko. Huwag kang kumontra. Isipin mo, sa pagiging kontrolado ni Wang Ying at sa pagiging makasarili niya, hindi ba niya talaga kayang gawin to? Ma, bakit biglang lumipat ang kaklase ko? Alam mo ba? Lagi kang binabanggit sa akin ni Mama, kaya pinaimbestigahan ko siya. Nalaman kong ang pamilya niya ay mga super lang ng truck. Sa tingin ko, hindi makakapagpalaki ng mabuting anak ang ganyang pamilya. Baka maimpluwensyahan ka pa niya, kaya pinaalis ko na siya sa eskwelahan.
Ikaw pala, lihim mong tinitingnan diary ko. Gusto lang ni Mama na mas makilala ka. Huwag nang sabihing nagnanakaw. Ate Shwe, paano kung nagkamali lang? Alam kong di maganda trato sa'yo ni Mama simula nang lumipat ka rito. Siguro may maling akala ka, pero wag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi ko na dapat sinabi sa'yo to. Kausapin niyo si Mama, baka may hindi lang pagkakaunawaan noon. Mas mainam magpaliwanag ng harapan. Kung talagang gusto mong malaman ang buong katotohanan, ikaw na lang mismo ang magpunta doon. Sa ngayon, ako'y sobrang inaantok na, kaya matutulog na ako kaagad. Meron ka bang mga litrato nung panahon na ikaw ay isang katulong? Para saan? Gusto ko lang makita hitsura mo, Ma. May sinabi ba sa'yo yung babae sa ospital? Hindi po, Ma. Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Sasagutin ko lang ang tawag na to, kaya huwag kang basta-basta maghahalungkat ng mga gamit dito sa loob ng aking silid. Ang tablet na ito ay gawa pa maraming taon na ang nakakaraan. Mayroon kaya itong anumang impormasyon na nakapaloob dito? Ang kaarawan niya? Hindi rin ang kaarawan ko. Ano ang iyong ginagawa dito sa lugar na ito sa ngayon? Ma, nakabalik na po kayo. Paglapit ko sa tablet nyo, bigla na lang umilaw. Inisip ko lang na ayusin para sa inyo. Tingnan mo, natuto kang magsinungaling sa babaeng yun sa ospital. Hindi, gusto ko lang makita ang litrato mo nung bruha ka. Sinabi ko na sa'yo, wala. Ngayon, ni ang nanay mo di mo na pinaniniwalaan. Si Yinyue ba ang sumisira sa ating relasyon? Gusto kong makipagrelasyon ka sa mga mararangal na babae, hindi lang dahil sa kanilang estado, kundi mas edukado sila di tulad ni Yinyue. Ma, kung ganyan pa rin kayo, lilipat na kami. Ikaw? Matanda na ako, ba't hindi? Hindi, wag siyang magtagal dito, itago mo siya. Malinaw na ba? Oo, nasa ospital si nanay ni Yinyue. Hoy, sino ka? Kaibigan ko siya. Binisita ko ang kaibigan ko. Halika, tingin sa akin. 1, 2, 3. Huwag mo nang kunan. Teka, hintayin mo lang ako doon. Sandali, wag mo siyang saktan. Anak, bakit ka nandito? Bitawan. Binibisita ni Mama kaibigan niya. Anak, anong ginagawa mo rito? Makikipagkaibigan ka pa sa nanakit? Paano mo nalaman? Paglipat mo sa amin, di maganda trato ni Mama sa'yo kaya siguro di mo siya naintindihan. Pero huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Talaga ba? Sabi ko napanood ko yung video kahapon. Ang sama ng tao ron, gumawa ng masama, pero di umamin. Xiaoma, di ka ganyan. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. May iba pa akong gagawin, kaya aalis na muna ako. Ang Peace Road, numero 88, ay isang napakagandang lugar. Siguradong madalas akong babalik dito. Buti na lang subol mo yung bodyguard na iligtas mo kami ngayon. Salamat. Huwag kang magpasalamat. Matulog ka na.
Hindi pa ako nakakakain. Bili mo ko. Sige, ibibili kita ng paborito mong lugaw. Kung hindi ka pa kumakain, bumili ka na rin para sa sarili mo. Sige, magpatuloy ka na. Bilisan mo ang paghahanap sa akin. Huwag kang mag-alala, kaya mo yan. Akala ko unti-unti nang bumubuti ang lahat, ngunit muli akong pinasama ni Wang Ying dahil nakahanap na naman siya ng panibagong paraan para saktan ako. Wang Ying, Li Jingsong, nasaan ang 2% pagmamay-ari ng stock? Di ko inasahan, inaya mo ko. Ako rin. Inaya mo ako dito, ibig sabihin hindi ka magsiselos, di ba? Inaya kita para magtanong, ito'y seryosong usapan. Ngunit nais kong maging lubos na tapat sa'yo. Tingnan kung masasagot mo mga tanong ko. Sige, ano ang gusto mong itanong? Titiyakin kong sasagutin ko lahat. Sinuri ko dyan si website kagabi, 29% ang pagmamay-ari ninyo ni Wang Ying. Nasaan ang 27%? Alam mo pala ang 25% na yan. Gusto ko laging may ebidensya bago kumilos. Matalas ka at may matapang na pananaw. Talagang mas lalo akong nagiging interesado sa'yo. Girlfriend ako ngayon ng anak mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na tayo ang magkakampi? Anong ibig mo? Ibig sabihin, mahilig akong mangolekta ng ebidensya. Nagkataon lang, may ebidensya ako laban kay Wang Ying. Iiwanan mo ba ang anak ko para maging akin ka? Alam mo na. Noong bumalik si Zheng Lei sa ating bansa at kumakain tayo sa isang restaurant, sinadya mong ibunyag ang iyong pinagmulan. Kaya doon pa lang ay nagsimula na akong magkaroon ng hinala tungkol sa iyo. At malaman mo rin, dahil sa usapin ng pagbabahagi, wala na akong nararamdaman para kay Wang Ying, kaya ginamit ko ang aking pera at mga koneksyon para imbestigahan kayong dalawa. Hindi ko inaasahan na malalaman ko ang lahat ng nangyari sa pamilya ninyo, 15 taon na ang nakalipas, pagnanakaw man o pagpatay, lahat ay may ebidensya. Naibunyag ko na ang aking mga sekreto, kaya bakit hindi? Ang sagot ko ay, kung handa kang ilabas ang lahat ng ebidensya na ito sa publiko, papayag ako sa anumang gusto mo. Pati na rin ang pagtugon sa iyong panliligaw. Tanggapin ang panliligaw ko. Hubarin ang jacket. Ito ay espesyal na para sa iyo. Ang dokumentong ito ay lubos na sapat upang mapatunayan na si Wang Yi ay gumawa ng sinadyang pananakit sa iyo at sa iyong kapatid. Ngayon, ano ang masasabi mo tungkol dito? Sa palagay mo ba'y sapat na ang aking ipinamalas na katapatan sa iyo? Mag-iingat ka. Huwag ka nang magalit. Ginagamit ko lang din naman siya. Mapapakinabangan mo rin ako. Pwede bang ako na lang ang iyong gagamitin mula ngayon? Ito ang ulat ng pagsusuri na ginawa 15 taon na ang nakalipas, hindi ito peke. Ngunit ang nakasaad lamang dito ay ang petsa at ang resulta ng pagsusuri. Totoo, mahirap siyang kasuhan kung ito lang ang basehan. Maliban na lang kung mapapatunayan nating nakita niya ang report na ito. Paano natin mapapatunayan yan? Dial 1000.
Imposible. Walang kakwenta-kwenta. Ako lang may hawak ng dokumento. Sino ang kumuha nito? Boss, pwede bang ayusin ito? Paano nahulog? Bakit ganito? Nahulog sa second. Mahirap ayusin. Kung hindi na maayos, paki-extract na lang ng data. Mahalaga ito sa akin. Sige, pero hindi ito madali, kaya maghintay ka. Ito ang paunang bayad. Ay sige. Ingat sa pag-alis, boss. Ang kamay mo, hindi ka ba nasugatan? Wala to, nasugatan ko lang sarili ko. Bakit ang clumsy mo naman? Di ba may cello performance ka pa? Performance? Saka na natin pag-usapan yan. Kung bigla kang hindi tumugtog, magagalit ang mga adik sa internet, di ba? Anong mangyayari kung hindi ka makakatugtog dahil sa sugat mo? Magbabayad ako ng malaking pera at baka may mga magalit pa sa akin. Paano ka ba talaga nasugatan? Wag na muna pag-usapan yan. Soda, kumusta na pala yung plano nating ilantad ang may pagka-addict sa internet? Wala pa rin siyang ginagawang anuman sa kasalukuyan. Akala ko pa naman nasugatan niyang kamay mo dahil sa bagay na yan. Ay, hindi. Aksidente lang to. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Kung ipapasa na ng repair shop ang data, pwede ko bang tingnan muna? Pagkatapos, magagalit pa rin ba kayo sa akin pagkatapos niyan? Huwag kayong mag-alala. Sigurado akong kikilos siya kaagad. Hindi siya ganun mapagpasensya. Okay, kayo, huwag mag-alala. Ganon pa rin siya tulad ng dati, nauutal kapag nagsasalita. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Pero nakuha na niya ang ebidensya, kakampi ko na kaya siya ngayon? May naisip ako. Iwan natin ang report na ito dito. Kung makikita niya yan, kung ano-ano ang iisipin niya. Di niya alam ang hawak nating ebidensya. Para makasiguro, agad niyang ibabalik sa'yo ang hawak niyang ebidensya. Makukuha natin lahat ng ebidensya. Pero sigurado ka bang nasa kanya ang lahat ng ebidensya laban sa sarili niya? Kilala natin siya. Oo, typical siyang negosyante. Sabi nga ni Lenin, ang negosyante ay kayang ipagbili ang lubid na pumupulupot sa sarili niyang leeg. Ganon siya. Para makuha ang tiwala ng tao, gagamitin niya sarili niyang sikreto para sa kapakinabangan. Kaya sigurado, may kopya pa siya ng sarili niyang criminal record. Sude. Nasaan na kaya ang aking tablet? Wala? Nilapag ko lang. Imposible ito. Hindi na maaaring manatili rito si Zheng Liyi. Kailan susunod mong show? Wala nang palabas ngayon. Sa susunod na taon pa. Hindi pwede. Ang musika ay isang bagay na hindi dapat masayang. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Pero wala nang bakanting music hall sa bansa. Sa ibang bansa. Maayos naman kami ng girlfriend ko ngayon. Ayoko pa makipaghiwalay. Paano mo talikuran ang musika mo para lang sa isang babae? Pinipilit ka niya, gusto ka lang niyang sirain para makapaghigante. Bakit siya maghihigante? Di mo naiintindihan.
Walang ibang tunay na nagmamalasakit sa'yo kundi si Mama. Angkinin ang benepisyo ng iba at ipilit sa akin ang ninakaw na buhay. Yan ba ang gusto ko? Kapag kakatiwalaan talaga, patawarin mo ako, anak. Hindi ko lang talaga napigilan ang aking sarili. Subalit ang mga salitang iyong binitawan ay sadyang labis na nakapanakit sa damdamin ng iyong ina. Sana di ka nanay ko. Ikaw lang ang aking anak at walang sino man ang pwedeng maging kapalit. Kaya manatili ka sa aking tabi. Nasa kusina ka ba? Ano naman kaya ang iyong ginagawa? Nag-away kami ng anak ko ngayon, kaya ipinagluto ko siya ng sabaw para magkaayos kaming mag-ina. Tikman mo, ako muna ang iinom bago mo siya bigyan. Hindi pwede para ito sa anak ko. Ikaw na lang kumuha ng sayo. Mayroong ba itong anumang pagkakaiba? Si Mama mismo nagluto para sa'yo, tikman mo. Ang galing mo namang magpakita ng pagmamahal bilang isang ina. Ano? Akala mo ba lagi ka ganyan? Hindi mo pwedeng inumin lahat ito para sa akin. Hindi pwede. Hinati ko na. Anak, itong mangkok na to ay may paborito mong mint. Hindi mo ba narinig na ayaw niya? Ilang taon tayong kasal, ngunit mainit na mukha sa malamig na puwit ka pala. Sabi ni Papa, inumin ko to. Ibigay mo na lang sa kanya. Nauuhaw ako. Ako ang iinom. Ano? Anong binabalak mo? Ano ba ang binabalak mo? Anong nasa sabaw? Kung hindi niya ininom yan, ako'y nasa ospital ngayon. Ano ba ang gusto mong gawin? Hindi siya. Hindi ko rin alam kung bakit nagkagulo ng ganito. Seryoso, narinig ko na kanina habang nasa itaas pa ako. Hindi mo siya pinayagan. Pero bakit ako ang pinilit mong uminom? Hindi ako naniniwala na ikaw ang nag-impake ng laman. Pero ano ang balak mong gawin pagkatapos mo akong tulugan? Hindi ako naniniwala na ikaw ang nag-impake ng laman. Pero ano ang balak mong gawin pagkatapos mo akong tulugan? Ano? Haha? Alam kong iniisip mo na balak mo akong ipadala sa ibang bansa, tama ba? Anong masama sa Paparis? Napakagandang pagkakataon yan, di ba? Sa Germany, nakuha ko yan sa pagbigay ng regalo sa nung nakapitbahay. Pero tinanong mo ba kung gusto ko? Kinukuha mo dati ang init ko ng palihim. Tapos habang mahimbing akong natutulog, isinakay mo ako sa eroplano. Pagkagising ko, nasa eroplano na ako. Ngayon, balak mo na naman ba akong patulugin para isakay sa eroplano? Tama na. Tama na yan. Kahit pa ang gamot na ibinigay ko sa'yo, kinalkula mo pa ang halaga. Sobra ba kitang na-miss? Sige, kayong dalawa, wala ni isa sa inyo ang naniniwala sa akin, tama? Itinuturing na kitang tapos na sa akin. Kahit na mayapa na ang babaeng iyon, anak pa rin natin ang batang iyon. Ngunit hindi ko inakala na magagawa mong saktan ang sarili mong anak sa pamamagitan ng paglalason. Nakakapanindig balahibo ka talaga. Nakakatakot ka talaga. Sa tingin ko, dapat na tayong magdiborsyo. Gagawa ako ng kasunduan sa diborsyo bukas, pirmahan mo na lang. Diborsyo, wala kang karapatang hiwalayan ako. Hanggat mas malaki ang pagbabahagi ko, mas mataas ang posisyon ko sa'yo. Pahalagahan mo na lang. Ang mga araw mo na mas nakatataas ka sa akin ay talagang bilang na. Imposible, di mangyayari. May pagbabahagi ako ng 31% sa kumpanya at ang villa na ito ay nakapangalan din sa akin. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, kailangan mong lumayas sa bahay ko. Sige, pero sana lang. Huwag dumating ang araw na lumuluha kang magmamakaawa sa akin na muling bumalik sa iyong piling. Alam mong mas maraming pagbabahagi si Wang Ying kaysa sa akin. Oo, hindi lang alam na may 2% shares. Alam ko rin ang paraan kung paano ibinigay ni Li Jun ang shares kay Wang Ying noon. Dahil nasa iyo ang mga bagay na aking kinakailangan at nasa akin naman ang mga bagay na iyong kinakailangan, inaasahan ko na magiging matagumpay at kasiyasya ang ating magiging pagtutulungan. Kaya naman, binabati na kita ng maaga para sa maganda nating pagtatrabaho. Ibinenta mo na online ang shares mo. Kung hindi totoo ang mga sinasabi mo, posibleng mawala ka na sa mundo at ang natitirang buhay mo ay posibleng gugulin sa kulungan. Pag-isipan mong mabuti, nasaan talaga ang iyong mga shares? Naaalala ko,
Sugarol ang anak mo at may malaking utang. Paano mo biglang nabayaran ang utang na iyon? Kung hindi mo sasabihin sa akin ang katotohanan, hindi lamang kita matutulungan na mabayaran ang malaking utang na iyon para sa iyo at sa iyong anak, kundi hindi ka rin mapupunta sa kulungan. Sa huli, nais mo ba na maghiwalay tayo ng mapayapa o mas gugustuhin mong sa korte tayo magharap kung saan hahayaan natin ang batas at mga ebidensya ang magdesisyon para sa atin? Ang sumira sa pamilya natin, sa wakas, dahil sa pagsisikap ko, bumagsak na ang buhay niya. Iniwan na siya ng asawa niya at maging ang anak niya ay kaaway na niya. May hawak din akong ebidensya ng kanyang krimen, ngunit napakagaan ng mga kasong ito. Gusto kong maranasan niya lahat ng paghihirap ninyo ni kapatid noon. Kapatid, Oo nga, siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking kapatid noon. Ay, oo nga pala ma, may kasintahan na ako. Bagaman siya ang anak ng taong iyon, napakabuti ng kanyang kalooban. Dahil sa kanya, mabilis kong nakalap ang lahat ng ebidensyang ito. Kahit na sa simula, ang intensyon ko lamang sa pagiging magkasama namin ay upang makapaghiganti sa taong iyon. Ngunit habang nagkakasama kami, unti-unti akong nabighani sa kanya at nagkaroon ng tunay na pagmamahal. Sa oras na matapos ang lahat ng ito, balak kong tuluyan na siyang makasama habang buhay. Nanay, magtiwala ka sa akin, ang lahat ay magiging mas mainam at maayos. Paternity test. Mga natsuri, Leyi, Joshuki. Mayroong relasyon bilang mag-ama. Si Shuki tatay ko. Kung ganon, hindi ko pala tunay na kapatid si Hinyue. Siya ba ang kapatid ko sa ama? Magandang araw po. Maaari niyo po bang balutin ang kwintas na ito na nagkakahalaga ng $100 million para sa akin? Sir, napakagaling ninyong pumili. Ito ang pinaka-espesyal na ruby necklace sa aming tindahan. Iisa lang ito sa mundo. Para saan niyo po ito gagamitin? Pwede naming isulat sa greeting card base sa inyong pangangailangan. Magpo-propose ako. Ay, ganon. Swerte ng girlfriend mo. Sana habang buhay kayong maging masaya. kahit anong taxi na may prangkisa, kaya ko. Hindi ako pupunta, masyadong malayo ang villa. Kailangan mong magdagdag ng bayad. Hindi ka malulugi. Sige na, umalis na tayo. Kumusta? Ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang nakapatay o di kaya'y wala sa serbisyo. At pangalawa, magagawa mo iyon. Mabuting maghiwalay muna tayo. Medyo abala ako. Huwag mo muna akong kontakin. Hindi ba? Pupunta ba tayo sa Liangyuan? Pinyang Road number 86? Maaari mong sabihin sa akin kung pupunta ka doon upang masiguro nating maayos ang iyong biyahe. Ito ay mahalaga upang makarating ka sa iyong destinasyon ng ligtas at walang abala. Pakisiguro na handa ka sa paglalakbay. Ito na siguro ang huling pagkakataon na bibisita ako sa iyo. Akala ko kasi mahal na mahal namin ng anak mo ang isa't isa at wala nang makakapaghiwalay sa amin. Pero kahapon may nakita akong isang dokumento sa tablet ng nanay ko. Ito ay isang ulat ng paternity test sa pagitan ko at ng asawa ninyo. At doon ko nalaman na ako pala ay anak ng nanay ko at ng asawa ninyo. Ang pagkabuhay ko ay parang naging dahilan para sirain ng aking ina ang isang dating maligaya at buong pamilya. Tita, hindi ko na talaga alam kung ano ang dapat kong gawin sa kasalukuyan. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo at sa inyong anak. Totoo ba lahat?
Paumanhin, kagabi ko lamang nalaman ang tungkol sa bagay na ito. Totoong itinago ng nanay ko ang lahat ng ebidensya sa kanyang tablet. Pagkatapos niyang itapon ang tablet, kinuha ko ito at dinala sa repair shop. Kagabi lang ito naayos. Balak ko sanang ipadala ang lahat ng dokumento sa'yo, subalit nakakita ako ng isang file ng ulat ng paternity test. Lubos akong na-curious kung anong klaseng dokumento ito kaya binuksan ko para basahin. Miss Shu. O siguro dapat tawagin na lang kitang ate. Humihingi ako ng tawad at pasensya sa lahat. Sige, umalis ka muna para makapag-isip ka ng mag-isa. Ipadadala ko yan sa personal computer mo. Mag-ingat ka. Inakala kong bumubuti na ang lahat at magiging maayos ang lahat. Ipinaranas ko na sa kanya ang dinanas nating hirap noon. Siya'y tinalikuran ng lahat at nahaharap sa legal na parusa. Ngunit, hindi ko inakalang umabot ka sa ganitong kalala. Nabubulagan ka ng pagnanasa, naloko ni Wang Ying sa pera. At ang una mong reaksyon ay hindi bawiin ang perang nawala, kundi iwanan kami ng nanay ko para sa iyong tinatawag na mukha. Kung duwag ka lang, ayos lang. Pero hindi ko inakalang nagkaanak ka pala kay Wang Ying. Nagkaanak ka sa taong mismong pumatay sa sarili mong anak. At ang masama pa, nagawa ko pang mahalin ang anak na yon. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Kaya bakit ako ang magbabayad para sa mga pagkakamaling ito? Bakit kailangan mong ipasa sa akin ang lahat ng iyong kapalpakan? Hindi, umupo ka muna. Di kayo magkasama ni Zheng Lei. Bakit mo ako hinahanap? May paraan si Zheng Lei para patunayan ito. Kapag pinili niya ang ina, pwede silang magkaisa at maging asawa ko. Kung ikaw ang pinili niya, mawawalan siya ng kumpanya at tirahan. At dahil wala siya rito, mukhang hindi ikaw ang napili. Sabihin mo kung may kailangan ka. Kung wala, umalis ka. Pagod ako't wala sa mood. Hindi mo ko patutuluyan, wala na akong puntahan. Ang dami mong hotel sa ilalim ng Zheng Corporation. Pumunta ka lang sa isa at agad kang yuyukuran doon. Paano malalaman kung suhol ni Wang Ying? Ikaw lang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Bahala ka, pero magbabayad ka ng upa kapag dito ka tumira. Mahal na ginang, kulang ka ba sa pera? Oo, may problema. Walang problema. Bagamat medyo hindi maganda, natutuwa pa rin ako. Kailangan mo ng pera at ako naman, pera lang ang meron ako. Talagang para tayo sa isa't isa. Huwag kang magsayang ng oras sa akin. Pag-aralan mong pabagsakin si Wang Ying at bawiin ang posisyon mo. Siya na, pag-usapan natin ang tatay mo. Tutulungan kitang lutasin problema mo. Talaga? Ipadala ang nanay mo sa ibang bansa, malayo, para hindi na siya mahanap ni Wang Ying. Sige na, gusto ko nang matulog. Paano ang upa? Ito ang upa sa 2 taon. Birthday mo ang password. Tidil. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo, lahat ng bagay na yan, alam ko na. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Kahit na alam mo, ano ngayon, alam ko kung bakit ka bumalik. Ngayon, ang tatay mo ay bagsak na at ang nobya mo ay walang magandang kinabukasan. Lumaki ka sa masaganang pamumuhay, kaya kapag iniwan mo ako, wala kang puntahan. Sa tingin mo ba, magpapasalamat sa tumatay sa tatay ko? Kailan ko napatay ang tatay mo? Yung iPad mo, nakuha mo ba? Nakita ko na ang resulta ng paternity test. Teka, anong kinalaman niyan sa nanay mo? Hindi ako aalis ngayon, isipin na lang na hindi mo ko anak. Kung hindi kita kaya ang GF mo. Galawin siya. Kaya ko. Anong gagawin mo? Gusto kong sumunod ka, hawak mo ang 30% ng Zheng, ikaw ang pinakamalaking shareholder nito. Magtrabaho ka sa kumpanya at palitan lahat ng tao ng mga taong mapagkakatiwalaan ko. Ginoong Zheng, kamag-anak, kaibigan o kasintahan man, itinuturing mong maliit na bagay. Hindi natatakot ang mga tao sa parusa ng langit. Isa siyang baliw. Pinatutunayan nito na ang mundo ay nasa kamay ng mga taong tulad natin.
Nang sabihin niya yon, tinatakot niya ba ako? O talagang may masama siyang balak kay Shuei? Hindi, kailangan kong sabihin kay Shuei para maging handa siya sa anumang mangyari. Ang linya ay kasalukuyang gamit. Pakisubukang muli mamaya. Bakit di sinasagot? Ang numerong tinatawagan ay abala. Pakitawag ulit mamaya. Yung pasyente kanina? Inilipat na yung babae. Sinira mo ang pamilya, pinatay asawa at anak ni Tita Liu, at ginawang baliw. Ito ba ang nais mo? Bakit ka pa nandito? Gusto mo ba siyang tuluyang patayin? Bakit ganyan ka sa nanay mo? Ayoko na maging nanay ka. Anong ginagawa mo? Magigising siya. Yun pala ang inaalala mo. Sige, bibigyan ko siya ng isang dosis ngayon. Hospital to, gulo ba hanap niyo? Gusto mo ring gamitin pangalan ko para patatagin posisyon mo, di ba? Kung gayon, wag mong bantaan si Ate Shuei. Halika, magtimpla ka. Hindi kita tinatakot. Gusto ko lang na manahinik ka sa isang tabi. Tigilan mo yan. Lahat ng ginawa ko'y para sa'yo. Para ba sa ikabubuti ko o ginagamit mo lang ako sa gusto mo? Alam mo yan, marami kang masamang ginawa tapos gusto mo ng magandang reputasyon. Posible ba yan? Huwag mo akong sisisihin kung itakwil kita. Aba, sige. Umalis ka at mag-issue ng legal na dokumento para itakwil ako. Hindi na kita kinikilala bilang ina. Paglaya ko, ililipat ko lahat ng ari-arian at pera ko kay Ate Shuei. Utang mo yan. Sa ganitong paraan, wala na rin akong utang sa'yo. Huwag mo nang banggitin pa siya. Ang utang mo sa akin ay habang buhay mong hindi kailanman mababayaran. Ano? Pumanaw na ba si Ginang Liu Anhai? Sige, ang aming ospital ay lubos na makikipagtulungan at ibibigay namin ang lahat ng mga nakaraang pala ng paggamot at mga listahan ng mga ginamit na gamot. Sige, paalam. Doktor, ang tinutukoy niyo bang Liu Anhai ay yung nasa kama bilang 8 dati? Oo, kilala mo ba siya? Anong kaugnayan ninyo sa isa't isa? Anak ko siya. Kamag-anak niya ako. Saang ospital siya nilipat ngayon? Nasa second hospital siya. Sinuri namin ang mga talaan ng paggamot ni Ginang Liu sa sanatorium at masasabing hindi siya namatay sa di pangkaraniwang paraan. Bukod pa rito, sa mga huling sandali niya, ang kanyang blood oxygen at tibok ng puso ay nanatiling stable at walang gaanong pagbabago. Masasabing namatay siya sa katandaan. Pero kung hindi ko siya ipinalipat ng ospital noon, baka mas tumagal pa ang buhay niya. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Malusog si Ginang Liu bago pumanaw. Sinuri namin ng paulit-ulit bago natiyak na kaya niya ang paglipat ng ospital, kaya wala itong kinalaman sa desisyon mo. Okay po, salamat po. Masolo ko ba si Papa sa isang silid? Ito. Babalik ako sa loob ng 3 minuto. Magandang bagay na payapa ang kanyang pagpanaw na ibig sabihin, hindi siya nahirapan. Isipin mo na lang na kasama na niya ang kapatid mo. Matagal ka na niyang sinamahan at nakita kang maging matagumpay. Hindi ka naman siguro magiging makasarili bilang ate, hindi ba? Bakit ka nandito? At bakit mo pa dinala ang Xiaobay na yan? Gusto kitang patayin, Xiaobay. Ang kapatid ko, ang aking magulang. Pinatay mo ang 4 sa pamilya ko. Sayang lang at di kita napatay ng 4 na beses. Bakit ikaw din namatay? Ate, huwag padalos-dalos. May batas para parusahan siya. Kung papatayin mo siya, madadamay ka. Eto, bitawan mo ako. Tigil! Anong nangyari dyan? Anong nangyari sa kamay mo? Ayos lang. Walang dapat alalahanin. Walang problema.
Kung di gagamutin, madaling ma-impeksyon ang sugat. Hayaan na lang ma-impeksyon, putulin pa yan, ayos lang. Ate, ito talaga ang iniisip ko. Kung alam ko lang ang lahat ng ito nun pa, isasauli ko ang lahat sa'yo. Oo, tama ka. Ninakaw mo ang aking buhay. Patawad ate, ang lahat ng pera at bahay na nakapangalan sa akin, may abogado na ako. Pirma mo lang ang kailangan at lahat yon ay mapupunta sa'yo. Naalala ko nung bata ka, mahusay ka sa pingpong, kaya't ang pagiging mahusay na manlalaro ng pingpong ay para sa'yo. Pangako, hinding-hindi ka na muling maglalaro ng pingpong. Bakit mo ito ginawa? Dahil mahal kita. Hindi lang talaga pwedeng magmahalan ang magkapatid. Pero maliban sa'yo, hinding-hindi na ako magmamahal ng ibang babae sa buong buhay ko. Yun ang Wang Ying. Ginang Wang Ying, nakatanggap kami ng ulat na ikaw ay sangkot sa ilegal na pagpapalit ng shares. Sumama ka sa amin. Magre-report din ako. Alam niyang allergic kami sa peach honey, pero pinainom niya sa amin 15 taon na ang nakalipas. Inangkin din niya ang ari-arian ng tatay ko. Lahat ng sinabi ko ay totoo at may ebidensya. Sige po, Ginang, iimbestigahan namin yan. Salamat sa kooperasyon. Halika. Sige po, sandali lang po. Meron lang po akong ibibigay sa kanila. Ang kwintas na ito ay galing pa sa aking lola. Ibinigay niya sa aking ina at sinabing ito ay pamana ng aming pamilya. Sinabi rin niya na ito'y ipapasa lamang sa mga babaeng may masayang buhay may asawa. Ang kasal ng aking ina ay napakadali lang niyang sinira. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagbabalik niya ng kwintas na ito sa akin? Bakit ka narito? Bakit ka nandito? Magbabayad ako ng renta. Siyempre ready na ako. Natutulog siya sa mga kliyente. Hindi rin uubra yan. Ilabas mo siya. Pero binayaran niya ang renta. Kung hindi dahil sa perang ito. Dodoblehin kong binayad niya sa'yo. Kayong dalawa, tinatrato niyo na parang wala ako. Isa kang kasuklam-suklam na kontrabida. Salamat sa'yo. Binigyan mo ko ng pagkakataong ito upang samantalahin ang sitwasyon. Hello. Ikaw ba yung sales lady? Opo. Ang iyong ulat ay na-verify na namin. Ang suspect ay hinihinalang may sinasadyang pinsala. Ang ebidensya ng iyong isinuwite. Ito ay lubos na nabawasan ng kahirapan sa paghawak ng aming kaso. Maraming salamat sa tiwala at pag-unawa. Salamat din po. Pero gusto kong itanong, narinig ko lang sinabi mo, ang prinsipe gumawa rin pamimeke ng mga sertipiko. Kaya anong sitwasyong ito? Ayon sa pag-amin ni Wang, gusto niyang ipakasal ang kanyang anak sa isang mayaman na pamilya. Kaya nagpeke siya ng ulat ng paternity test. Sa pagkakataong ito, pupunta pa kami sa Northeast China. Kung wala na kayong ibang tanong, aalis na muna kami. Alam mo na ba talaga na ang paternity test na ito ay peke? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Napakasama mo. Oh? Aalis na ako. Ikaw! Para siyang bata na hindi lumaki. Laging nasa mundo ng laro. Sa totoo lang, noong una kitang nakilala, ganun din yung feeling na binibigay mo sa akin. Ang mayamang pangalawang henerasyon ay lahat ay ganito. Paano mo ako maikukumpara sa kanya? Hindi ko matanggap. Kung ganun, hindi mo ako susulatan ng liham ng paalam sa pagkakataong ito. Huwag kang tumakas sa bahay. Hindi pa ako nakasulat ng kahit anong sulat ng paalam. Talaga? Napag-isipan ko na lahat. Sa pagkakataong ito, kapag bumalik ako, ibibenta ko ang ari-arian sa ilalim ng aking pangalan. Gusto kong ilipat ito ng kumpanya sa'yo. Hindi kang gagawa ng selo ngayon kung wala ka ng kumpanya. Pagkatapos, ay maaari ka lang umasa sa akin upang suportahan ka. Sige. Sa sandaling kunin mo ang ari-arian ng ama ko, magpapalit ako ng pangalan. Pagkatapos, ikaw ay magiging isang dominanteng mayamang tao. Ako ang magandang batang pinapanatili mo. Sino ang susuporta sa'yo? May kailangan po ba tayong ipagsigawan? Ito ang kwintas ng aking ina.
Mahal na mahal ang mama kong papa ko. Alam ko kung isasama ko siya. Gusto mo bang kunin niya ito? Pero kung aalisin niya ito, wala na pong natira sa kanya. Bago kami maghiwalay, siyempre, gusto ko mag-propose sa'yo. Maghahanda ako ng proposal na regalo para sa'yo. Kwintas lang ba talaga? Kung hahayaan mong kunin ko itong kwintas, pagkatapos ay liig magiging libre. Ibibigay ko sa iyong kwintas. Kunin niyo na ito na magkasama. Hello, pakipalitan ang aking pangalan pabalik sa Zhu Sheng. Sige. May isang bagay na hindi ko nasabi sa'yo. Ano? Mahal kita. Mahal din kita. Nung una kitang makilala, pakiramdam ko, kumikinam ka na parang hiyas. Tapos, nakita ko ang galo sa leeg mo. Sobrang mura na ang peklat ay parang ruby. Nakita ko ang kwentas na ito habang napadano ko sa isang tindahan ng alahas. Nainlove ako dito sa unang tingin. Sabi sa akin ng clerk, ito'y nag-iisa sa mundo. Nais kong bilhin ito para mag-propose sa'yo. Hindi ko lang inaasahan na ay panatilihin natin ang pagkakaanuan ng napakatagal. Gusto ko. Anong sabi mo? Hindi ba nagpropose ka sa akin? Sabi ko, gusto ko. Parang tanga ka talaga. Sino nagpropose ng gamit ang isang kwintas? Nasaan ang singsing ko? Bukas na bukas, dadaling kita para ipa-customize ang singsing mo. Hello, Mr. Zeng. Ngayon ang pisyon ng grupo. Opisyon na pinilitan ng pangalan nito sa Zoo Group. Hindi malago na tinatanggap ng nobyo ni Ginang Zoo ang iyong pamamalagi. Nakikita mo? Hindi na lang ako tutuloy. Ito, Miss Chen. Handa ka bang pakasalan ako sa buong buhay mo? Oo.